Isang nakakabinging tunog ng babasaging gamit ang nakapagpabangon sa 6 na taong gulang na batang si Danica. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso nang kinapa niya ang kanyang dibdib. Napalingon siya sa bedside table para tingnan kung anong oras na ba. 2:00 pa lang ng madaling araw. Dahan-dahan siyang umahon sa kanyang kama at nakapaang naglakad papunta sa pintuan ng kanyang kwarto. Mama? Papa? Mahinang tawag ni Danica sa kanyang mga magulang, sabay kuskos sa kanyang mga mata. Nang tuluyan ng makalabas si Danica ng kanyang silid, natigil siya nang marinig niya muli ang nakakabing tunog ng babasaging gamit. Napagtanto ng batang babae na nagmumulang ingay sa kwarto ng kanyang mga magulang, kaya kaagad siyang tumakbo papunta roon. Mama? Papa? Tawag ni Danica pero parang hindi siya naririnig ng mga ito. Walang hiya ka, Danilo. Napakawalang hiya mo. Kailan mo pa kami niloloko ng anak mo? Kailan pa? Galit na bulyaw ni Leslie, ang nanay ni Danica. Nasabit sa ere ang maliit na kamay ni Danica nang sinubukan niyang abutin ang doorknob ng pintuan para sana makapasok siya sa loob ng silid ng kanyang mga magulang. Pero nang napagtanto niyang nag-aaway ang mga ito, natigilan ang bata. Pwede bang wag kang sumigaw, Leslie? Baka marinig tayo ng bata. Mariing sita ng tatay niya sa nagwawalang si Leslie. Mas mabuting ang marinig ng anak mo kung ano ang pinagagagawa mong hayop ka. Ang kapal ng mukha mo, Danilo. Ang kapal-kapal mo. Hindi ka na nahiya? Dito mo pa talaga dinadalang babae mo sa tuwing wala ako at ang anak natin? Nakakadiri ka. Galit na sigaw ni Leslie kasabay ng paghagulgol nito. Mama? Bulong ni Danica sa sarili. Kahit bata pa ang kanyang isipan, kuha niya na kaagad kung ano ang nangyayari sa gabing iyon. Nanginginig ang buong katawan ni Danica at halos hindi na maihakbang ang kanyang mga paa para makalayo sa silid ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, nag-agahan sila na parang wala lang nangyari kagabi. Sa isip tuloy ni Danica, baka nananaginip lang siya. Pero nang pinakatitigan niya ang ina, baka sa mga mata nito na parang kagagaling lang sa pag-iyak. Parang umiyak na naman ito bago bumaba sa dining para kumain. Danica anak, hindi ba't ngayon ang family day ninyo? Is it okay kung ako lang ang pupunta? Busy kasi ang papa mo. Nakangiting panimula ng kanyang ina, sabay lapag ng gata sa mesa. Pansin pa ni Danica kung paano idiniin ng kanyang ina ang salitang busy, sabay tingin sa kanyang tatay na tahimik lang na kumakain. Okay lang po, mama. Hindi, pupunta ako. Pupunta tayo. Putol ni Danilo sa sinabi ng anak at nginitian pa siya nito. Hindi na, Danilo. Mahirap na. Baka malit ka sa lakad mo ngayon. Kaagad na sabat ni Leslie sa asawa nito at malamig itong tiningnan. Nang lingunin siya nito, agad siyang nginitian. I know, I can manage, Danilo. Magiging maayos kami ng anak natin, kahit wala ka. Makahulugang sabi ni Leslie sa asawa nito. Wala namang nagawa si Danilo kung hindi ang tingnan si Leslie sa blankong ekspresyon. Araw na ng Sabado, kaya nasa bahay ngayon si Danica. Nasa sarili nitong silid at tahimik na nagkukulay sa kanyang coloring books nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Sa pag-aakalang nanay niya iyon, kaagad siyang tumayo para buksan ang pintuan. Pagkabukas nun, isang mapaglarong ngisi ang bumungad sa kanya. Kaagad namilog ang mga mata niya nang mapagtanto kung sino ang nasa harap niya ngayon. Rafael? Masayang tawag ni Danica sabay yakap sa batang lalaki. Hindi magkalayo ang edad ng magkaibigan pero mas matanda sa kanya si Rafael ng 2 taon. Namiss mo ako? Tukso nito, kaagad din namang tumango si Danica. Of course, namiss mo ako. Sa gwapo ko ba namang to? Halakhak ng batang si Rafael. Isang ngiti naman ang naging sagot ni Danica, sabay layo kay Rafael. Ang hangin mo talaga. Hawakan mo nga ang ulo mo at lumulobo na. Humagalpak naman ang tawa si Rafael nang makitang palag na palag si Danica. Marahan niyang hinila ang kaibigan para tuluyan itong makalabas sa silid. Nang iginiyan na ni Rafael si Danica pababa ng hagdan, bahagyang ipiniksi ni Danica ang kamay. Kunot noon namang nilingon ni Rafael ang kaibigan. Bakit?
Saan tayo pupunta? Kailangan ko muna magpaalam kay Mama. Nag-aalalang sagot ni Danica. No need na. Bago ako napuntahan sa kwarto mo, nagpaalam na ako sa mama mo na dadalhin kita sa bahay. Miss ka na rin ni Mommy. Excited pa na sabi ni Rafael. Napabuntong hininga na lang si Danica sabay tango. Sa isip ni Danica, alam niya na kung papaano nagpapakyut ang isang Rafael sa kanyang nanay para lang payagan itong isama siya sa bahay nila. Tsaka isa pa, hindi ka rin maasikaso ng mama mo ngayon dahil may hinihintay daw siyang bisita. Kibit balikat na sabi ni Rafael sabay hawak sa palapulsuhan ni Danica at nagpatuloy sila sa pababa ng hagdan. Sino raw ang bisita? Tanong niya pa rito. Hindi ko alam eh. Basta importanteng tao raw. Ay, kaumay talaga mga magulang natin. Isa lang ang mga pinagsasasabi. Bored na sagot ni Rafael. Wala naman sa sariling napatango si Danica. Hindi na nga niya napansin na nasa labas sila ng bahay at hinihintay na lang ang driver ng mga ito. Nang makitang may isang itim na SUV na paparating, nalingon ni Danica si Rafael para ipaalam dito. Busy na naman kasi ito sa cellphone at may kung ano-anong pinagtatype doon. Ito na yata yung sundo natin, sabi ni Danica. Hindi yan sa amin, kunot noon namang sagot ni Rafael. Sabay naman nilang tiningnan ang SUV na pumarada at hinintay kung sino ang lalabas sa sasakyan na iyon. Parang sabay na nagsikunutan ang kanilang mga noo nang makita nilang isang bansot at panot na may edad na lalaki ang bumaba sa SUV. May dala pa itong attache case at formal ang suot. Abogado or businessman? Boring? Irap na sabi ni Rafael. Huwag kang ang rude. Mahinang sita ni Danica sa kaibigan. Hello mga bata, magandang umaga. Nandyan ba si Madam Leslie? Masiglang bungad ng may edad na lalaki sa mga batang sina Danica at Rafael. Isang irap naman ang iginawad ni Rafael sa panauhin at bahagyang siniko si Danica na para bang sinasabi nito na siya ang kumausap sa matanda. Nasa loob po si Mama, sagot ni Danica. Anak ka pala niya. Ngayon nakikita ko na magkamukha nga kayo. Masayang sabi pa nito at pumasok na sa loob. Sabay na hinatid ni Rafael at Danica ng tingin papaloob ang lalaki sabay buntong hininga. Ayoko talaga sa mga ganong tao, busangot na sabi ni Rafael. Kunot noon namang nalingon ni Danica ang kaibigan. Bakit naman? Wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo. Wala, boring lang sila katulad ng mga magulang ko, sagot ni Rafael. Ipinalig ni Danica ang kanyang ulo at bahagyang nag-isip kung ano ang ibig nitong sabihin. Nandito na si Manong Pedro, anunsyo ni Rafael sabay hawak ulit sa palapulsukan ni Danica para makasakay na sa sasakyan. Habang lulan sila ng SUV at papunta sa bahay ni Rafael, dalawang bagay ang naglalaro sa batang isipan ni Danica. Una, sino ang lalaking pumunta sa bahay nila at anong pakay nito sa kanyang ina? Pangalawa, bakit nasabi ni Rafael na boring ang kanyang mga magulang? Palagi nga silang nasa ibang bansa para magbakasyon. Paano naman nagiging boring iyon? Hindi katulad ng mama at papa niya. Parang gabi-gabi niya na lang naririnig na nag-aaway ang mga ito. Dahan-dahang nalingon ni Danica ang kanyang kaibigan na tahimik lang ding nakatanaw sa labas ng bintana. Parehas kaya kami ng sitwasyon? May nalalaman din ba siyang hindi maganda tungkol sa mga magulang niya? Tanong ni Danica sa kanyang sarili. Isang gabi, nagising na naman si Danica dahil parang may mga taong nag-aaway sa ibaba. Dali-dali namang bumangon ang batang babae at lumabas na sa kanyang silid. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng hagdanan nang makita ang kanyang inang si Leslie na umiiyak at nagwawala na. Marami ring mga nabasag na gamit na nagkalat na sa sahig. Mama? Mahinang tawag ni Danica sa kanyang ina. Humakbang pa si Danica para mas makita pa kung sino ang kausap nito. Nagulat siya nang makitang may isang babae na halos kaedad lang ng kanyang ina. May dala itong batang babae na sa tingin niya nasa 4 na taong gulang na. Nangangayayat ito at parang takot na takot sa nangyayari. May bakas din ng luha sa kanyang mga mata. Sinong mga yon? Umalis ka na, Tina! Umalis kayo sa pamamahay ko bago ko pa kayo ipadakip sa mga pulis! Galit na bulyaw ni Leslie sa babaeng kaharap nito.
Leslie, maawa ka sa amin. Gusto ko lang makita at makausap si Danilo. Mamamatay ang anak ko dahil sa sakit. Wala na akong malalapitan. Parang awa mo na, kahit para lang sa anak ni Danilo. Nagmamakaawang sabi ng babae, sabay luhod at hagulgol nito. Anak ni Danilo? Anak ng papa ko? Nanginginig na sabi ni Danica, sabay tingin sa batang babae na nagsimulang umiyak nang lumapit ito sa kanyang ina. Nang iniangat niya ang tingin kay Leslie, para itong pinagbagsakan ng langit at lupa. Isa-isang pumatak ang luha ng kanyang ina at wala sa sariling napaluhodin ito na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Leslie sa babae, pero nandoon pa rin ang panghihina at mga luha. Mas lalong napahagulgol ang babae at napayuko. Ang batang kasama ko ngayon ay anak namin ni Danilo. 4 na taong gulang na siya. Mariing napapikit si Danica nang basagin na naman ni Leslie ang isa sa mga vase nila. Mas lalo na itong umiiyak at nagwawala. Hindi na napigilan ni Danica ang sarili at tuluyan na siyang bumaba para patahanin at pakalmahin ang kanyang mama. Nang makita siya ni Leslie, kaagad din naman itong kumalma sabay punas sa kanyang mga luha. Danica, anak, mahinang tawag ni Leslie sa kanya. Kaagad din namang niyakap ni Danica ang kanyang ina at napaiyak na rin. Para na rin sasabog ang kanyang isip at puso sa mga nakikita at naririnig niya at hindi niya alam kung alin rin sa dalawa ang kanyang patatahanin. Wala rito si Danilo, Tina. Sa susunod na buwan pang uwi niya. Malamig na sabi ni Leslie sa mag-inang nasa harap nila at akmang tatalikuran ang mga ito nang biglang pinigilan ni Tina ang isa pang paa ni Leslie. Alam kong nandidiri ka sa akin, Leslie. Pero sana kahit anak ko na lang ang tulungan mo. Wala akong intensyon na tulungan ka o kahit sino, Tina. Wala akong pakialam dahil hindi ko kayo obligasyon. Obligasyon kayo ni Danilo. Kaya siyang hintayin mo. Bulyaw ni Leslie sabay bawi sa paa nito. Parang awa mo na, Leslie. Hindi ko na mahihintay si Danilo dahil malala ng kalagayan ng anak ko. Ayokong mawala siya. Sana naisip mo kung anong magiging resulta sa panloloko niyong dalawa. Sana maipasok mo sa kokote mo na labas ako sa naging kasalanan yung dalawa ni Danilo. Mariin at walang awa na sabi ni Leslie. May panibagong luha na naman ang tumakas sa mga mata nito habang nagsasalita. Choice niyong dalawa na mabuo ang batang yan, Tina. At sa tingin ko ay nakakarma na kayo. Nakakarma ka na, kaya tingnan mo kung paano babawian ang buhay ang anak mo. Pagtatapos ni Leslie sa usapan na iyon. Kahit ako na lang ang parusahan mo, Leslie. Iligtas mo lang ang anak ko. Kahit ano gagawin ko. Desperadang sabi ni Tina gamit ang nanginginig na boses. Wala namang tigil sa pag-iyak ang bata sa tabi nito na tila naguguluhan din sa mga nangyayari. Nang umubo ang bata, nanlaki ang mga mata ni Danica nang makitang may dugo na sa bibig nito. Mama, may dugo sa bibig ng baby. Let's go to hospital, please. Tagmamakaawa ni Danica sa ina. Danica, pagmamatigas ni Leslie sa anak. Pero nang umubo na naman ang bata, kasabay ng pagtumba nito, hindi na rin maiwasan ni Leslie ang hindi mag-alala. Gusto niyang takbuhin ang bata, pero pinipigilan siya ng kanyang galit. Iwan mo ng anak mo, Tina, at umalis ka na sa bahay ko. Utos ni Leslie na nakapagpalaglag sa panga ni Tina. Pero walang lakas na sagot ni Tina, sabay akay sa anak. Gusto mo bang madalang anak mo sa ospital o hahayaang mamatay dito? Kondisyon pa ni Leslie. Mabilis na lumipas ang 15 taon mula ng pangyayaring iyon. Kumusta na palang mama mo, iha? Napakurap si Danica nang marinig ang boses ni Tina. Kasalukuyan siyang nasa maliit na bahay nito, hindi nalalayo sa syudad kung saan lang din siya nakatira. Napabuntong hininga siya bago ngumiti, parang kailan lang ay nasa bahay nila si Tina at ang anak nitong si Stella, ang kanyang half-sister. Nagre-recover pa po? Sagot na lang din niya. Ate, napadalaw ka. Masayang bungad ni Stella pagka-uwi nito sa bahay.
Kaagad din namang ngumiti si Danica at sinalubong ng yakap ang kapatid. "Namiss kita. Kumustang eskwela?" Nakangiting usisa ni Danica at kumalas mula sa pagkakayakap dito. "Nakakaubos ng energy pero tuloy pa rin. May ate ako sumusuporta." Hindi lubos maisip ni Danica na malalagay siya sa sitwasyon na hindi niya inakalang mapupunta siya. Akala niya kamumuhian niya sina Tina at Stella pero hindi. Inako ni Tina ang naging kasalanan nito at buong pusong hinintay na mapatawad ni Leslie. Muntik itong matuluyan sa pagkabaliw nang mabalitaang nasama na sa car accident ang kanyang papa. Lubos na nasaktan ang kanyang inang si Leslie sa mga nangyayari, kaya naiintindihan niya ito kung minsan nagiging malupit sa lahat. Lalong-lalo na kina Tina at Stella. "Akala ko pinagbabawalan ka ni Tita Leslie sa pagbisita rito, ate," sabi ni Stella, sabay lapag ng baso na may lamang orange juice. Marahang umiling ang dalaga. "Hindi naman. Isa pa, wala namang problema sa hotel." Si Danica na ngayon ang namumuno sa hotel nila. Pinagsasabay niya ang pagpapatakbo sa hotel at pag-aaral niya. Malaking tulong din talaga ang pamilya ni Rafael sa kanila. Ang long-time business partner ng mga Sandehas, pamilya ni Danica. Napasimangot siya nang maalala si Rafael. Halos hindi na rin ito umuwi sa Pilipinas. "Gusto sana ng principal namin na sa hotel nyo kami mag-OJT. Kaso sabi ko nakakahiya lalo na't 5-star hotel yon." Hilaw na tawa ni Stella. Napakunot naman ang noon ni Danica sa kapatid. Bakit naman hindi? Alam ba nilang kapatid mo ang namamahala ron?" Kaagad namang umiling si Stella na para bang nahihiya sa naging tanong ng kapatid. "Hindi po, ate. Wala rin po akong balak na ipagsabi." "Bakit naman?" Baka kasi masama ni Tita Leslie kapag nalaman niya. Baka lalo lang siyang magalit kay Mama at hindi niya pa lalo mapatawad." Buntong hininga na sabi ni Stella. "Stella, anak." Marahang tawag ni Tina. Sabay namang napatingin ang magkapatid sa ginang. "Alam kong mabuting tao si Leslie. Kung ganoon na talaga siya kasama, sana'y hinayaan na lang niya tayo noon. Hinayaan ka na lang niya noong mamatay. Kaso hindi." Marahang sabi ni Tina. "Ang pagiging malupit niya at galit ay may rason at buong buhay kong pagbabayaran ang naging kasalanan ko sa kanya. Kami ni Danilo, kami ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Leslie." Ani Tina sa basag na boses. "Ang ate Danica mo ang patunay na mabuting tao si Leslie, hindi lang mabuting nanay." Ani Tina sabay ngiti kay Danica. "Tita," sambit ni Danica sa ginang. "Sorry talaga, Danica. Hindi ako magsasawang humingi sa'yo ng tawad at magpasalamat. Tita, matagal na ho yun. Alam ko pong napatawad na kayo ni Mama. At lalo na po kapag totally recovered na siya. Ibibigay natin ang gusto niyang panahon." Isang sanserong ngiti ang iginawan ng ginang sabay tango sa dalaga. Nang lingunin niya naman ang kapatid, naluluha na rin ito. Bahagyan niyang pinisil ang mga palad ni Stella. Naalala niya pa noon kung paano pinagalitan ng mama niya si Stella noong nabasag niya ang hinuhugasang plato. Nagpupumilit pa kasi itong maghugas kahit ginagawa na naman ng mga katulong. Nung nabitiwan niya ng batang si Stella, galit na galit si Leslie. Pero hindi rin nakaligtas kay Danica ang pag-aalalang bakas sa mukha ng kanyang ina. Pinapagalitan nito si Stella dahil ayaw niyang pinapahalata na nag-aalala siya. Kinabukasan ng gabi, may dala itong paper bag, isa para kay Danica at isa para kay Stella. Nang tinanong ni Stella kung para ba yun sa kanya, ang sagot ng kanyang ina, baka para daw sa pusa. Natawa pa noon si Danica sa naging sagot ng sariling ina sa kapatid. Tama nga si Tina, mabuting tao ang mama niya at hindi lang bilang isang magulang. Kung anuman ang naging kasalanan ni Tina at Danilo noon, hindi dinamay ng Mama Leslie niya si Stella. "Alam mong hindi masamang tao ang mama ko, Stella, dahil halos sabay tayong lumaki sa bahay." Nakangiting sabi niya sa kapatid. Kaagad namang tumango si Stella. "Po, hindi ko po makakalimutan ang mga kabutihan ni Tita Leslie." Habang nagdadrive pa pauwi si Danica, hindi niya maiwasan na maisip kung gusto niya pa bang makipagrelasyon. Simula kasi noong nasaksihan niya ang lahat ng nangyayari sa mga magulang niya noon, hindi niya maiwasang hindi matakot.
Natatakot siya na paano kung pareho lang ang mga lalaki. Paano kung ang matatagpuan niyang lalaki ay katulad ng kanyang papa. Nang mag-red light ang traffic lights, kaagad niyang itinigil ang sasakyan sa may buntong hininga. Sakto rin nang may nakasabayan siyang sasakyan na nakabukas din ang bintana. Nang lingunin niya yon, nagulat siya nang makitang may batang lalaking nakatingin sa kanya. Siguro nasa 2 taong gulang na ito. Nang sinilip ni Danica kung sino ang nasa driver's seat, ang nanay pala nito. Kaagad na pangiti ang dalaga nang bahagyang kumaway sa kanyang bata. Kumaway rin pabalik si Danica na ikinatawa naman ng bata. Hanggang sa nakauwi ang dalaga, hindi niya maiwaglit ang naging interaksyon niya sa bata. Sa isip ni Danica, kahit takot siyang mag-asawa ay gusto niya pa rin magkaanak at may matawag na sariling pamilya. Dinampot ni Danica ang picture frame kung saan 2 lang sila ng mama niya. Kuha yun sa France at kagagraduate niya lang noon sa high school. Hindi imposible na maging isang mabuting magulang kahit wala kang asawa. Yun ang tumatak sa isipan ng dalaga noong mga panahong silang 2 na lang ng kanyang ina. Kahit sa kabila ng dinanas ng kanyang mama Leslie, naging mabuting ina pa rin ito. Siguro, kahit anak na lang para sa akin, magiging masaya na ako at malaya sa pangamba na baka ipagpalit ako sa iba katulad ng dinanas ni mama. Ayokong maranasan ang mga naranasan niya dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako malakas katulad niya. Bulong ni Danica sa sarili at tuluyan ang nakatulog dahil sa pagod at antok. Iginugo lahat ni Danica ang oras sa pag-aaral, trabaho at pag-aalaga sa kanyang ina. Nang pwede nang makalabas ang mama niya sa ospital, sinabi nito na sa rest house nila sa Tagaytay ito mananatili kasama ang matagal na nilang kasambahay na si Nora. Hindi naman nag-atubili ang dalaga sa pagpayag kung sa tingin niya ay yun ang daan para mas mapabilis ang recovery ng kanyang ina, yun ang kanyang susundin. Ma'am Danica, may babae pong galit na galit sa baba at may hinahanap? Sabi ng sekretarya nang pumasok sa opisina ni Danica. Kunot noon niya namang ibinaba ang ballpen sabay harap sa sekretarya. Bakit daw? Hindi po namin alam eh. Basta may hinahanap siyang tao at baka raw tinataguan mo. Bahagya pang kumakamot sa ulo na sagot nito. Anong tingin niya sa hotel ko? Bodega? Iritableng sagot ng dalaga at inunahan niya na itong lumabas sa opisina para harapin ang babaeng nagwawala kuno sa lobby. Nasaan ang may-ari ng hotel na to? Hindi niyo alam kung sino kinakalaban ninyo. Galit na bulyaw ng babae sa receptionist. Excuse me, may problema ba? Mahinahong tanong ni Danica sa babae. Kung titingnan niya ito, parang hindi ito basta-bastang babae. Mas mature din kung tingnan at halatang iskandalosa. Well, sa ginagawa nito ngayon. Gusto kong makausap si Danica Sandejas. Galit na baling nito kay Danica. Ngumiti si Danica sa babae. Ako na yon. Isang head to foot ang natamo ni Danica sa babae pagkasabi niyang siya si Danica. Nang humakbang ito papalapit sa kanya, agad umalma ang mga security na pinatigil niya naman kaagad. So, ikaw pala yung bago niyang girl toy ah? Sabi ng babae gamit ang nakakainis na boses. Magkasing tangkad lang sana sila kung hindi lang nakasuot ng napakataas na heels ang babae. Excuse me? Hindi na maiwasan ni Danica na hindi mairita sa sinabi ng babae. Don't act like a saint in front of your employees. You snitch? I know Rafael's here. He broke up with me last night because he said, alam mo, huwag ka na magmaang-maangan at magbait-baitan sa harap ng mga empleyado mo. Malandi ka? Alam ko nandito si Rafael. Nakipaghiwalay siya sa akin kagabi dahil ang sabi niya may bago na daw siyang girlfriend. Nanggagalaiting sigaw sa kanya ng babae. Igting pangang napapikit ang dalaga sabay ikot sa kanyang sentido. Rafael na naman? Kapag ikaw mahuli ko, babalatan kita ng buhay. Sigaw ni Danica sa kanyang isipan. Pang ilang beses na ba siyang inaway ng mga babae nito? Hindi niya na mabilang. Tapos ito ngayon, hindi niya alam kung kailan pa magtitino ang kaibigan niyang iyon. Una sa lahat,
Wala rito si Rafael. At pangalawa, hindi niya ako girlfriend. Bored na sagot ni Danica sa babae. Okay, ngayon makakaalis ka na. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? May-ari ng hotel ang sabi niyang girlfriend niya. Ako lang bang may-ari ng hotel dito sa Pilipinas? Nag-iisip ka ba? Parang natatawa pang putol ni Danica sa iba pang sasabihin ng babae. Narinig niya pa kung paano nagbulungan ang mga tao sa paligid at natatawa sa sinabi nito. Ikaw lang ang babaeng alam kong close niya. Napabuntong hininga si Danica, sabay halokip-kip sa kanyang mga braso. Ako lang ang babaeng alam mong close sa kanya? Paano yung mga hindi mo pa alam na babaeng close sa kanya? Alam mo naman siguro na babaerong lalaking yun, hindi ba? Parang nabilaukan sa sariling laway ang babae pagkarinig noon kay Danica. Isang matalim na tingin ang iginawan nito sa dalaga bago ito umalis sa hotel. Next time, block her. Huwag niyong hayaang makapasok ulit ang babaeng yon. Lingon ni Danica sa mga security guard. Nang bumalik si Danica sa kanyang opisina, parang kumukulo ang dugo niya nang makita kung sino ang prenteng nakaupo sa upuan. Kaagad niyang dinampot ang throw pillow sabay bato kay Rafael. Isang halakhak naman ang naging sagot ng binata sabay salo sa throw pillow na ibinato ni Danica. Long time no see, my dearest sweetheart. Kumusta ka? Ngisi ni Rafael sabay kindat nito sa kanya. Dearest sweetheart mo mukha mo. Pwede bang doon ka na lang sa inyo maghasik ng lagim? Nagdadala ka pa ng mga basura mo rito? Inis na bulyaw ng dalaga sabay upo sa couch. Ouch! Maladramang sabi ng binata, sabay hawak pa sa dibdib nito kung saan nakatapat ang puso. Hindi ko naman kasalanan kung ganito kagwapo ang kaibigan mo, Danica. Biro pa nito. Kaagad din namang pinaikot ni Danica ang kanyang mga mata. Nang saglit dumapo ang kanyang tingin kay Rafael. Halatang mas tumangkad nga ito at mas lumapad pa ang pangangatawan. Ilang taon na ba si Danica ngayon simula nang graduate siya? 25 na siya ngayon at 27 naman ang binata. Tama nga si Rafael, mas gumwapo nga ito ngayon. Umalis ka nga rin sa table ko at magtatrabaho pa ako. Sabi ni Danica at tumayo na sabay lapit sa binata. Para naman itong batang nagmumukmok at parang walang planong umalis sa upuan. Ayoko nga, hindi mo ba ako na-miss, Danica? Sabi pa nito. Hindi, alis na sabi Rafael, ano ba? Sabi ng dalaga, sabay hila ng magkabilang braso nito para makatayo. Pero malakas ang binata, kaya hindi niya basta-bastang mapapatayo si Rafael. Nang hinila ng binata pabalik ang sarili, nadala si Danica. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto na kandong na siya ngayon ni Rafael. Bahagya pang nakaangat ang suot niyang pencil skirt habang ang kanyang pagkabilang braso ay nasa balikat ng binata. May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda, Danica? Marahang bulong ng binata. Sapat na para marinig niya iyon. Nalanghap niya pang mabangong hininga nito na may pagkaminti na tila nagbigay kiliti sa kanyang sistema. Huwag mo akong bulahin, Rafael. Hindi ako isa sa mga babae mo. Paggalit na sagot ng dalaga at akmang aalis mula sa pagkakakandong dito nang mas hinigpitan ni Rafael ang pagkakahawak sa kanya. Rafael! Kinakabahang tawag ni Danica sa binata nang isiniksik ang sarili nito sa dibdib niya at parang wala itong planong pakawalan siya. I miss you. Tama ka. Hindi ka katulad ng mga babaeng nakilala ko. Parang inaantok na sagot ni Rafael. Napakurap-kurap ang dalaga nang marinig yon mula sa binata. Sa tagal nilang magkaibigan, ngayon lang naging ganito si Rafael. Madalas lang kasi siya nito noon na inaasar at pinipikon. At wala ring nagtatangka noon ng mga lalaki na lumapit sa kanya dahil takot kay Rafael. At siguro, ipinagpapasalamat ng dalaga ang bagay na yun sa binata. Wala rin kasi talaga siyang balak na i-entertain ang mga lalaki kahit noon pa man. Rafael, I need to go. Tsaka hindi ako komportable sa posisyon natin. Pilit niyang pinapatatag ang boses. Bakit naman? Iritable ang tiningnan ni Danica ang binata. Anong bakit? Sa tingin mo ba, sanay ako na kinakandong ng lalaki? Marahang humalakak si Rafael at mas lalong isinigsik ang sarili sa dalaga.
Kaagad din namang pinamulahan ng pisngi si Danica at kung may anong nagsiliparan sa kanyang tiyan. Iisipin ko pa lang na may humahawak sa yung ibang lalaki. Para na akong masisiraan ng bait. Ano na lang kaya pag sa iba ka nagkakaganito? Baka makapatay ako. Mas mahinang bulong ng binata na hindi halos marinig ni Danica. Ano? Kunot noon niyang tanong rito. Napabuntong hining ang binata at siya na mismo ang kumarga kay Danica para paupuin ito. Huwag mong kalimutang magpahinga. Sabi na lang ni Rafael, sabay halik sa noon ni Danica na ikinaistatwa naman ito. Hinalikan niya ako? Nauutal na sabi ng dalaga sa sarili, sabay ka pa sa kanyang dibdib na parang lalabas na sa ribcage ang kanyang puso. Miss Danica, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang sabi ng kanyang sekretary nang pumasok ito. Kanina ka pa ba riyan? Kinakabahan niyang tanong, baka mamaya nakita pa nito ang posisyon nila ni Rafael. Hindi naman po Miss Danica, may nakasalubong din pala akong lalaki sa hallway. Nito sa napakaliit na boses. Tumikim ang dalaga at pilit na pinakalma ang sarili. Kaibigan na kararating lang galing Amerika. May, pakikuha na lang ng lunch ko. Sige po Miss Danica, itatawag ko po para madala ka agad dito. Salamat. Sagot ng dalaga at pinilit ulit mag-focus sa kanyang laptop kahit wala talaga siyang magagawang trabaho. Dahil tuluyan ang naglalaro sa kanyang utak ang nangyari sa kanila kanina. Mama, kumusta po kayo? Tanong ni Danica sa kanyang ina. Nasa tabing dagat ito ngayon at tinitingnan ang papalubog na araw. Ngumiti ang kanyang ina sabay haplos sa kanyang screen. Kaagad nanubig ang mga mata ng dalaga nang mapagtanto niyang tumatanda na talaga si Leslie. Miss na miss niya na rin ito. Mabuti naman anak. Ikaw ba? Baka hindi mo na pinapahingang sarili mo ha? Pwede mo namang ipamahala sa pinsan mong si Dave ang hotel. Alam ko na aasikasuhin niya yan. Suhestyon ng kanyang ina. Ang tinutukoy nito, ang anak ng Uncle David niya, na kapatid naman ng kanyang papa. Ayokong dadagdag sa isipin ni Dave ma. Busy rin po yun, kaya nga hindi nakakapag-girlfriend. Natatawang kunwari bulong ng dalaga. Marahan namang humalakak sa Leslie. Oo nga, 30 ng pinsan mo na yon. Ikaw, wala ka pa rin bang boyfriend? Natigilan naman si Danica sa naging tanong nito. Busy rin po ako ma. Sa tingin ko kapag mag-boyfriend ako, magbe-break din po kami kalaunan dahil wala na akong oras sa kanya. Paano kung hindi anak? Nakangiting tanong ni Leslie. Kumunot naman ang kanyang noo. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano kung hindi kayo maghihiwalay kahit wala ka ng oras dahil naiintindihan ka niya? Naisip mo rin ba yun anak? Napakurap-kurap ang dalaga sa sinabi nito. Puro na lang tayo negatibo sa mga what ifs natin. Bakit hindi natin subukang gawing positibo ang mga what ifs? Napabuntong hining ang ginang, sabay ayos sa tablet na hawak nito para mailagay sa magandang anggulo. Anak, alam kong may pangamba sa puso mo dahil sa mga nangyayari sa pamilya natin. Gusto ko lang din ipaalala sa'yo na hindi porket naranasan ko ay mararanasan mo na rin. Hindi tayo pareho ng kapalaran, kaya bigyan mo sana ng kaginhawahan ng puso't isipan mo. Nakangiting sabi ni Leslie. At pinapatawad ko na rin si Tina. Nanlaki ang mga mata ni Danica, sabay tutop sa kanyang bibig. Kung nasa harapan niya lang ang ina, baka nayakap niya na ito ng napakahigpit. I love you, Mama. Masayang sabi ni Danica, sabay yakap sa kanyang iPad. Nang gabing yon, natulog ang dalaga ng napakahimbing habang may ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw na naman? Irap ni Danica isang araw sa binata nang dumayo na naman ito sa kanyang opisina. Wow, chill! Bawal bang bisitahin ka? Natatawang sabi ni Rafael sabay taas sa kanyang mga kamay na parabang sumusuko ito. Ales, alam kong mabibisit ka lang sa akin. Ayoko nga. Gusto ko tang panoorin magtrabaho. Pinagtaasan niya ng kilay ang binata. Sa halip na tinitingnan mo ako magtrabaho, bakit hindi ka na lang kaya magtrabaho? Nagtatrabaho naman ako, sabi ni Rafael sa mapaglarong boses. Trabaho ba yung nandito ka sa opisina ko? Oo, trabaho ang panoorin kita maghapon. Sagot ni Rafael na ikinamula naman ng pisngi ng dalaga.
Isang nakamamatay na irap ang iginawa niya kay Rafael bilang panangga sa puso niyang nagwawala na. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Basta ang alam niya, hindi na normal ang tibok ng puso niya kapag nasa paligid si Rafael. Hindi tulad noong mga bata pa sila, parang hindi na tama at hindi niya na mapigilan. Hindi niya namalayan na malapit na rin palang mag-anim na buwan na kinukulit siya ng binata. Himala na rin mula ng sumusugod na babae at hinahanap si Rafael. Sa isip ni Danica, baka nagseseryoso na ito sa buhay. May handaan daw sa bahay ng mga Montenegro dahil wedding anniversary ng mga magulang ni Rafael. Inaasahan na talaga siya ng pamilya na pupunta siya at hindi niya naman ito bibiguin. Naalala ko parati yung sinasabi mo sa akin, Danica. Kinukonsidera mo pa rin ba ang plano mong yon hanggang ngayon? Tanong ng kaibigan niyang si Francine habang kinukulot ang buhok niya. Si Francine ay college classmate niya hanggang sa naging matalik na rin silang magkaibigan. Ngumuso ang dalaga, sabay lingon ng bahagya rito. Alin doon? Yung sabi mong mapapabuntis ka kasi mas gusto mo ng anak kaysa sa asawa. Patanong na sagot ng kaibigan habang ang magkabilang mga kilay nito ay nakataas. Yun ba? Tama. Sabi mo, hihintayin mong maging stable ka, tsaka mo yun paplanuhin ulit. Ngayong mayaman ka na, tuloy pa rin? Tuloy-tuloy na sabi ni Francine habang kinukulot pa rin ang kanyang buhok. Nagbuga ng hangin ang dalaga sabay titig sa sarili nito sa refleksyon sa salamin. Hindi ko alam, pero hanggang ngayon, kinukonsider ko pa rin ang plano na yon. Tumango naman si Francine. Kung saan ang sa tingin mong mapapanatag ka, Danny Babes, susuportahan kita. Hindi rin kasi biro yung trauma na naranasan mo nun. Isa pa kahit naman 10 bata ang gusto mo, mabubuhay mo naman. Well, pero kailangan ko pa rin yun na hindi ako hahabulin pag nalaman nilang buntis ako. Gusto ko yung sa akin lang ang bata. Wala rin sa sariling sagot ni Danica sa kaibigan. Hay nako, madaming ganyang klase ng lalaki, Danny. Natatawang sagot ni Francine. Mas maraming responsable kaysa sa mga responsable. Dapat doon ka pumunta sa mga playboy kung gusto mo yung klaseng lalaki na ayaw sa mga responsibilities. Siyempre, piliin mo rin yung gwapo at malinis, Napakurap-kurap ang dalaga nang biglang sumagi sa isipan niya si Rafael. Napalunok siya, sabay hawak sa kanyang dibdib. Kapag ba tatanungin ko siya, papayag kaya siya? Tanong ng isipan ni Danica. Nasa bahay na ngayon ng mga Montenegro si Danica at lahat ng mga tao, mga sosyal at talagang mayayaman. May mga grupo pa ng mga kalalakihan na sa tingin niya ay nasa edad lang ni Rafael. Siguro ay mga kaibigan niyo ng binata. Wala pang ilang minuto, kaagad niyang namataan si Rafael. Naglakad naman ito papunta sa kanya. Hey, sorry, hindi na kita nasundo. Hindi ko alam na ganito kadami ang bisita ni na Mommy at Daddy. Marahang bulong ng binata kay Danica, sabay hawak sa manipis niyang bewang. Parang may kung anong nagsiliparan sa kanyang tiyan dahil sa paghawak ng binata. Kumalma ka, Danica. Bulong niya sa sarili. Okay lang. Hinatid naman ako ng driver. Nahihirapang sagot ng dalaga dahil sa nerbiyos. Tara na sa loob. Hinihintay ka na ni na Mommy at Daddy. Katatapos lang din nalang mag-video call ng mama mo. Glad she's doing fine. Nakangiting sabi ng binata. Parang hindi niya na naririnig ang sinasabi ni Rafael dahil natulala na siya sa kagwapuhan nito. Napakagwapo lalo nito sa suot na black tuxedo habang siya naman ay nakasuot lang ng simpleng baby blue string dress na may maliit na sequins at nilugay lang din ang mahaba niyang buhok. By the way, lalo kang gumanda, Danica. Bagay sa iyong suot mo. Marahang bulong ulit ni Rafael sa kanya. Nang iniangat ng dalaga ang kanyang ulo, bahagyang namilog ang kanyang mga mata dahil sobrang lapit ng mukha nila ni Rafael. Thank you, sagot na lang ni Danica. Pagkatapos ng batian ng mga bisita, may mga businessman at mga asawa nito na lumapit sa kanya para mangumusta sa kanyang ina. Magalang at isa-isa namang sinagot ng dalaga ang mga ito. Siyempre, hindi mawawala ang retuhan, kaya ang nagiging sagot na lang ni Danica sa mga ganoon, isang hilaw na tawa at sinserong iling. Wala sanang balak uminom si Danica sa party, pero nang may umaaligid ng mga babae sa kung saan-saan, may inasikaso ng mga bisita si Rafael, parang umasim ang kanyang sikmura.
Nang may dumaang serbador ay kaagad kumuha si Danica ng isang baso. Isa ulit. Isa hanggang sa hindi niya na nabilang kung nakailang baso ng alak na siya. Sobrang sarap kasi at hindi niya na namalayang lasing na pala siya. Akmang kukuha na naman siya ng alak nang may pumigil sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, halos hindi niya maaninag kung sino iyon. Pero nang magsalita ito, nakilala niya kaagad. Tama na yan, Danica. Lasing ka na. Ang lakas pa ng ulan sa labas, hindi kita maihahatid. Seryosong sabi ni Rafael. Tumango na lang siya at pipikit-pikit na tumingin sa paligid. Oh my, bakit mo pinabayaan si Danny, Rafael? Baka mga hard drinks ang nainom niyan. Nag-aalalang sabi ng mami nito. Kaagad namang tumayo si Danica para sana harapin ang ginang, pero bigla siyang natalisod dahil na rin sa kalasingan. Mabuti na lang at kaagad siyang nasalo ng binata. Pagpahingahin mo muna si Danica sa kwarto mo, Rafael, dahil puno na ang guest room. Papadalhan ko na lang siya kay Manang doon ng sleepwear. Rinig ng dalaga na sabi ng butihing ginang. Hindi na umangal si Danica nang buhatin siya ng binata. Para na siyang lantang gulay sa kalagayan niya. Ilang minuto pa lang ay nawala ng ingay sa paligid. Nasa loob na pala sila ng kwarto ni Rafael. Gusto niya mang tingnan ang kabuuan ng silid. Nahihilo na talaga siya. Nang inilapag siya ng binata sa malambot nitong kama, saglit silang nagkatitigan. Parang nakatulong ang alak sa sistema ni Danica dahil hindi man lang siya tinabla ng hiya at kaba. Alam mo, gustong-gusto talaga kitang halikan. Napapaos na sabi ng binata habang titig na titig sa kanya. Eddie, halikan mo ako. Hamon ni Danica sa kanyang kaibigan. Umigting ang panga ng binata sa naging sagot ni Danica. Sinasabi mo lang yan dahil lasing ka. Alam ko kung anong mangyayari kinabukasan kapag nawala ng kalasingan mo. Kaagad namang umiling si Danica. Alam niyang ginagawa niya kahit lasing siya. Napag-isip-isip niya na pwede sa mga oras na yun mangyari ang gusto niyang plano. Hindi nga lang niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng binata kapag hihilingin niya ang bagay na iyon. Rafael, tawag ni Danica sa binata. Pero hindi yun simpleng tawag dahil parang lumambing ang kanyang boses. Kapag ba may hihingin akong pabor, ibibigay mo ba? Kinakabahang tanong ni Danica. Depende kung anong klaseng pabor. Saglit na tinitigan ng dalaga ang binata bago niya sabihin ang nais niyang sabihin noon pa man. Buntisin mo ako, Rafael. Bulong ni Danica. Kitang-kita niya kung paano nag-iba ang itsura ni Rafael. Umayos ito ng pagkakatayo, sabay upo sa dulo ng kama, habang si Danica naman naiwang nakahiga at nakatitig lang sa kisame. Hindi niya rin namalayan ang unti-unting pamumuo ng kanyang mga luhas sa mga mata. Anong klaseng pabor yan, Danica? Malamig na tanong ni Rafael na may halong galit. Gusto ko ng anak. Hindi mo naman kailangan panagutan ako dahil kaya ko namang buhayin ito na mag-isa. Yun na nga eh. Alam kong kaya mong buhayin. Pero sa tingin mo, papayag na lang akong basta-basta kitang buntisin dahil lang sa gusto mo? Bakit ako ang naisip mong bumuntis sa'yo? Mas galit nang sabi ni Rafael habang nakaharap kay Danica. Kahit nahihilo, pinilit niyang tumayo para humarap sa galit na binata. Dahil alam kong ayaw mo sa responsibilities, hindi mo nga maharap ang mga babae mo eh. Takas ka ng takas sa mga yon, palagi mo naman silang tinatakbuhan. Puno ng frustration na napahilamos si Rafael sa mukha nito gamit ang mga palad. Humakbang siya papalapit sa dalaga at sinarado ang distansya sa pagitan nila. Kabado niya namang tiningala si Rafael. Iyan bang tingin mo sa akin, Danica? Ang babaw naman. Grabe. Sarkastikong sabi ni Rafael sabay tawa. Kaya ako ganun sa kanila kasi hindi naman ako seryoso. Sa tingin mo, seryoso rin sa akin ang mga yon? Hindi rin. Nakikita lang nila ako bilang isang trophy. Yun ang habol nila sa akin. Mariing sabi ng binata sa mukha ni Danica. Hindi ako yung klase ng tao na kapag nakikita kong sincere sa akin ay paglalaruan ko. Na pag nakikita kong mahal na mahal ako ay lolokohin ko. Ibahin mo naman ako sa tatay mo, Danica. Parang ang unfair naman na itulad mo ako sa kanya. Alam kong yun ang gusto mong iparating lalo na't matagal na tayong magkaibigan. Akala ko kilala mo na ako dahil sa mga nakikita mo. Nagkakamali ka. Kung totoong kilala mo ako, sana alam mo dati pa na ikaw na ang gusto ko.
Pero syempre hindi mo yung nakikita at nararamdaman dahil takot kang may maramdaman. Hindi lang sa akin kundi sa ibang mga lalaki. Dahil sa nangyari sa mama mo at naiintindihan ko yon. At iniisip mo na ang lahat ng mga lalaki katulad ng papa mo. Isa-isang pumatak ang mga luha ni Danica at parang iniipit ng husto ang kanyang puso dahil sa mga narinig niya sa binata. Ang galit at matigas na ekspresyon ni Rafael na wala nang makitang wala nang tigil sa pag-iyak si Danica. Mahal kita, Danica. Gusto kong sabihin sa iyo nararamdaman ko noon pa pero nakikita ko nakafocus ka sa mga nangyayari sa pamilya mo, lalo na sa mama mo. And I'm waiting patiently kung kailan magiging bakante kahit ang isipan mo muna. Alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Alam ko lahat. Kaya sabi ko sa sarili ko na gusto kitang tulungang magtiwala ulit magmahal. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Kung saan ang iintindihin mo na lang ay kung napalitan ko na bang diaper ng anak natin. Ang mga hikbi ng dalaga ay naging hagulgol hanggang tuluyan na siyang niyakap ni Rafael ng napakahigpit. Iniyak ni Danica ang lahat kapag inalala niya bilang lang sa daliri siyang umiyak dahil gusto niyang magpakatatag sa mama niya. Ayaw niyang mag-alala ito kaya kinikimkim niya na lang ang lahat. Ngayong nasa bisig siya ni Rafael, parang doon na nagsilabasan ang mga saloobin niya na matagal niyang itinago sa kanyang puso. Kaya nagalit ako sa pabor na hinihingi mo dahil parang ipinagkait mo na rin sa akin ang maging mabuting tatay sa magiging anak natin kung sakali. Ayoko rin may mangyari sa atin na hindi ko nahihingi ang kamay mo sa mama mo. Kung papayagan mo ako, hindi ko hahayaang maranasan mo ang lahat ng naranasan ni Tita Leslie. Kung gusto mo pa ng panahon na maghilom ang mga sugat sa puso mo, maghihintay ako, Danica. Puno ng luha ang mga mata nang tinignan niya si Rafael. Siguro matagal na rin niyang mahal ang binata pero dahil sa takot, natatabunan niyo ng kanyang pangit na perception pagdating sa pakikipagrelasyon. Ngayon niya lang napagtanto na minahal din pala talaga niya ang binata. Ang mga salita ni Rafael ay parang isang susi na nagbukas sa kinandado niyang puso sa loob ng mahabang panahon. Hinawakan ni Danica ang magkabilang pisngi ng binata, sabay tingkayad para mahalikan niya si Rafael. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, Rafael. Sana mahalin kita ng tama dahil hindi ko pa alam kung paano magmahal sa ganitong paraan. Puno ng pangamba na sabi ni Danica. Danica, mahalin mo lang ako. Wala na akong hihilingin pa sa'yo. Alam kong sa buhay na to, hindi naman may iwasan ng masaktan. Pero pinapangako ko sa'yo, hanggat magkasama tayo, buo pa rin tayo. Puno ng kasiguraduhan na sabi ni Rafael. Hindi nga nagkamali ang Mama Leslie niya. Hindi porket naging kapalaran nito na magkaroon ng ganoong buhay ay magiging ganoon na rin ang sa kanya. Magkaiba tayong lahat ng kapalaran. Hindi man lahat ay may magandang kapalaran, ang importante ay mahahanap mo pa rin ang payapa at pagmamahal sa kabila ng lahat. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.